Demonyo! Demonyo! Kung palabas na katatakutan ang pag-uusapan, hindi pwedeng hindi kasama ang magaling manakot na aktres na tampok natin sa bidyong ito. Tinagurian din siyang Queen of Philippine Horror Movies. Tara, samahan niyo kung balikan ang naging karera niya sa pelikulang Pilipino. Siya ay si Lilia Contapay. Ipinanganak noong September 16, 1935 sa Gonzaga, Cagayan. Noong mga panahon na hindi pa siya nadidiskubre para manakot sa mga pelikula, siya ay isang dating guro. Pagkatapos niya makuha ang degree sa education, nagturo siya sa mga elementarya sa Tugigaraw. Matapos tumigil sa pagtuturo ang ating bida, pinasok din niya ang buy and sell. At hindi lang yan, alam niyo bang, isa din siya sa empleyado ng NAPOLCOM o National Police Commission. Dahil sa hindi pa rin sapat ang kita nito, ay nagpalit siya ng pwedeng pagkakitaan. Dahil sa tulong ng isang kaibigan na umi-extra sa mga pelikula, ay sumubok itong mag-apply pero hindi bilang artista, kundi bilang talent coordinator. Pero dahil sa haba ng buhok nito at aurang pang-aswang, dito na siya nadiskubre ni Direk Peque Galliaga. Noong 1991, ginampanan niya ang nakakatakot na yaya ni Chris Aquino sa Shake, Rattle and Roll 3, maging sa Part 4 at Part 5 ay kasama ang ating bida. Noong 1992, gumanap din siya bilang aswang sa pelikulang Aswang kasama si Alma Moreno, Manilyn Reynes, Janice de Belen, Aiza Sigera at Joey Marquez. Dito na nagsimulang musbong ang karera niya sa pelikulang Katatakutan. Ang kanyang itsurang pang white lady, manananggal, mambabarang at iba pa ay naging susi sa mas marami pang proyektong paparating. Biro nga ng batikang direktor na si Peque Galliaga, hindi lang siya mukhang aswang, aswang talaga siya. Hindi maikakaila na epektibo siya sa kanyang ginagampanan. Malamang, isa ka din sa mga nasindak niya at hindi nakatulog matapos mong panoorin ang kanyang mga pagganap sa pelikula. Ilan sa mga pelikulang kanyang kinabilangan na talagang pinabilib tayo sa kanyang pagganap ay ang Mars Rabilos, Darna noong 1994, Ibong Adarna at Magic Temple noong 1996, Isperkitik, Walistik kung pumitik noong 1998 at marami pang iba. Hindi lang sa pelikula na nakot ang ating bida, pati din sa telebisyon ay kinuha din siya kagaya ng Maalala Mo Kaya sa episode na Balon noong 1995, Kapuso Mo Jessica Soho, Halloween Special noong 2009, Once Upon a Time sa episode na Inday Bote noong 2010 at marami pang iba. Natanggap din niya ang kanyang kauna-unahang parangal bilang Best Actress na iginawad ng Cinema One Original Digital Film Festival noong 2011 sa independent mockumentary na 6 Degrees of Separation from Lilia Contapay sa direksyon ni Antoinette Hadaone. Dito, isinabuhay niya ang halos kabuuan at pakiramdam ng isang extra na kahit lagi naman nakikita sa mga pelikula ay hindi pa rin kilala ng iba. Dahil dito, nakuha niya ang respeto at pagkilala na dapat ay noon pa naigawad sa ating bida. Hindi madaling manakot, lalo kung hindi natural at epektibo ang iyong pagganap, pero kay Lilia ay walang kahirap-hirap niya itong nagagampanan. Sa huling bahagi ng taong 2011, gumanap naman siya bilang Upeng sa miniserye na Sa Ngalan ng Ina sa unang handog ng miniserye series sa TV5. Ang kanyang kahuli-hulihang pagganap sa telebisyon ay ang action series na FPJ, Ang Probinsyano, na pinagbidahan ni Coco Martin, at sa pelikula naman ang My Baby Love noong 2015 na pinagbidahan ni Bossing Vic Soto na entry sa Metro Manila Film Festival. Dahil sa kanyang husay sa pagganap sa nakakatakot na karakter, nagkaroon siya ng maraming pelikula kung saan siya ay binansagan Queen of Philippine Horror Movies. Lampas sa 40 ang kanyang naiambag sa pelikula at telebisyon na talagang nagpakilala sa galing niya sa pagganap. Ang ating bida ay hindi na muling nag-asawa at walang naging supling. Ngunit sina Hilmore, Magdalena at Elma ay itinuring niyang totoong anak. Noong August 5, 2016, kinumpirma na siya ay may sakit sa spinal cord at hirap na siyang makatayo at maglakad. Humingi siya ng tulong sa kanyang mga kaibigan at kasamahan sa industriya ng pelikula upang makalikom ng pera para sa kanyang pagpapagamot, ngunit hindi na kinaya ng kanyang mahinang katawan at tuluyan nang namaalam. August 20, 2016, nang sumakabilang buhay na ang Queen of Philippine Horror Movies na si Lilia Contapay sa edad na 80. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa Pinili Public Cemetery sa Ilocos Norte. Bagamat wala na ang ating bida,
ang kanyang mga naiambag sa mundo ng pelikula at telebisyon ay hindi na malilimutan pa at patuloy natin binabalik-balikan hanggang sa ngayon. At dito na natin tatapusin ang bidyong ito. Ikaw, anong naging palabas ni Lilia Contapay ang talagang nasindaka na karakter niya? At meron ka din bang mga alam na linya niya sa pelikula? Pakishare naman sa comment section natin sa ibaba. Sana ay nagustuhan nyo ang ating kwento. Hanggang sa mga susunod na video, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe at mag-follow. Maraming salamat sa inyo. I-share niyo po sana ang bawat nilalabas kong video. Hanggang sa muli, paalam! Baka may makahalata.